Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa totoong pangyayari sa Indonesia na ang grupo ng mga mananaliksik dinukot ng armadong grupo at dinala sa kailaliman ng masukal na kagubatan. Ang militar bumuo ng rescue operation mula sa Special Force upang tumawid sa mapanganib na lupain habang hinahabol ang takdang oras. Ang pelikulang ito ay ang Indonesian action drama film na ipinalabas 2025 na pinamagatang Timur. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Isang grupo ng mga researcher ang nagtungo sa liblib na gubat ng Papua para magsagawa ng kanilang pag-aaral. Dalawa sa kanila ay mga banyaga at mayroon din silang kasamahang lokal na guide na si Apollo at Joseph, na pansamantalang nanunuluyan sa pasilidad ng lugar para sa pananaliksik ng grupo. Isang gabi, habang isinasagawa ng bawat isa ang kani-kanilang gawain, biglang may dumating na armadong grupo at pinalibutan ang buong paligid. Isinara ng mga mananaliksik ang bintana sa takot kung sino ang mga ito. Nagsimulang tinarget sila ng pana na may apoy sa loob. Agad nilang inapula ang sunog at habang ginagawa na pasok na sila ng militante na pinangungunahan ng nagngangalang Franz. Ang nakakatanda na tumutulong sa mga mananaliksik kilala ang armadong grupo. Sinubukan niya silang pigilan sa binabalak pero wala itong nagawa. Maging ang isa sa researcher sinaktan ng armado. May traidor pala sa grupo kung saan ang dalawang guide na si Apollo at Joseph na kasabwat ng mga terorista. Dumating rin ang kanilang commander na si Tobias. Sinuri nito ang paligid at inihayag na nasa ilalim na sila ng kontrol ng kanilang grupo para dalhin sa kailaliman ng gubat. Papakawalan lang sila pag naibigay ang kanilang mga demand. Pag-alis ng grupo, ang nakakatanda pinatay ni Franz na narinig na lang ng lahat at nagpatuloy. Dahil sa insidenteng pangingidnap sa mga mananaliksik, ang militar agad bumuo ng espesyal na team para sa rescue operation, kabilang rito si Timur at sila, mula sa elite unit ng Special Force, na ang unit ay kilala sa pinakamagaling sa lahat ng magagaling. Nagpaalam na si Timur sa asawa para sa kanyang mapanganib na misyong pupuntahan. Ayaw niyang mag-alala ang asawa pero naiintindihan na rin siya nito na ginagampanan lang ang kanyang tungkulin. Kalaunan sa kampo, pinulong na ang lahat ng unit para sa operasyon na pangungunahan ni Timur. Ang kanilang target na nasa likod ng pagdukot ay si Tobias at ang kanang kamay na si Franz, dating miyembro ng militar. Ang kanilang pangunahing misyon ay mailigtas ang 4 na researcher mula sa Indonesia at 2 dayuhan. Nang mabanggit ang 2 guide kabilang si Apollo, kilala ito ni Timur na dati nilang kababata noon ni sila sa probinsya, pero bata palang pangarap na ni Timur magsundalo paglaki. Magkasama silang 3 noon na itinuturing na ang isa't isa na pamilya, ngunit umalis si Timur para bumalik sa kanyang totoong pamilya sa Java. Di nagtagal ipinadala na ang unit sakay sa mga helicopter. Mayroong 6 na unit lahat ang binuo para sa operasyon na nasa iba't ibang posisyon. At mayroon din silang kontak na nagbibigay ng impormasyon sa armadong grupo habang nagpalipat-lipat sila ng kuta kasama ang mga bihag sa kalagitnaan ng kagubatan. Isang nayo naman ang sinalakay ng armadong grupo, sa tulong ng intelihente narating ng militar ang lugar, na dumaan sa ilalim ng tubig habang isang sniper ang nakaabang para itumba ang bantay sa tahimik na pagpatay, upang hindi makatawag ng pansin sa ibang mga kasama. Isa sa taga-nayon ang itinago ang anak mula sa grupo. Nang mahuli ito hinahanap sa kanya ang anak na si Joseph, isa sa guide ng mananaliksik na kasalukuyang bihag rin ng terorista. Habang unti-unting papalapit ang militar, sinasaktan ng grupo ang matanda nang hindi maituro kung nasaan ang anak, at kalaunan pinatay sa harap ng bunso, ngunit nakita ng kriminal ang bata sa ilalim. Pilit pinapalabas ng terorista ang bata, pero tamang-tama naman ang pagdating ni sila kung saan napatay nito ang rebelde. Nagsimula na ring magkaputukan nang makita ito roon. Sumalakay agad ang mga militar na nakapalibot sa lugar upang tapusin ang armadong grupo, ngunit ilan sa kanilang mga kasamahan ang tinamaan. Matinding nakasagupan ng militar ang mga militante na patuloy pa rin lumalaban, pero nagawa rin nila itong maubos lahat habang si Timur nakita ang pinatay na matanda, at nakita ang batang nagtatago na ulila na sa ama, na planong isama ng sundalo dahil siya ang nakakaalam sa gubat. Subalit may nakakita sa militar sa lugar na agarang tumakas, nagpatuloy na rin ang team sa kanilang misyon. Samantala sa kuta ng mga terorista ligtas ang mga bihag ngunit nagkakasakit na ang iba, dahil wala silang maayos na matutulugan at pagkain na umaasa lang sa mga nahuhuling hayop. Ang nakakita sa mga sundalo ay kasamahan pala ng grupo. Inulat nito sa pinuno ang pagsalakay ng mga militar sa nayo ng Bora,
Inutusan naman ito ng commander na pumunta sa nayon ng Wana para magpahanda ng pagkain at mga tao, saka pinakilos ang mga tauhan para lumipat. Kalaunan habang nagpapahinga ang militar, may narinig na lang silang mga yabag sa paligid, dahan-dahang kumilos ang mga ito kung saan kasalukuyan nang umalis ang armadong grupo. Nakita nila si Joseph na nakilalang ang guide at kasama ang isang researcher na may sakit. Naiwan sila ng pangkat na hinihinala ni Timur na nasa malapit pa lang. Nilapitan nila ang dalawa ngunit may mga kasamahan pala itong nagtatago sa paligid. Napalaban ng mga sundalo sa mga terorista sa marahas na labanan gamit ang itak. Nahirapan sila sa laban, pero nailigtas ito ng mga kasamahang dumating subalit hinostage ni Joseph ang researcher. Nakilala siya ng kapatid at pinigilan sa ipinaglalaban, ipinaalam rin itong pinatay ang kanilang ama ng armado na inaakala nilang kakampi. Dahil dito balak na sanang sumuko ni Joseph subalit dumating ang ilan pang miyembro ng terorista, at sa pagbaliktad na patay si Joseph na sinusubukang lumaban. Kinabukasan inilibing na ng militar sa gubat si Joseph, dahil rin sa panganib tumawag na sila ng wind support para sunduin ang nailigtas na bihag at ang bata. Nang aalis na sana sila narinig ng militar ang radyo na hinahanap ang mga kasamahan, nabosesan ng dalawa ang kanilang kababata na si Apollo na miyembro na ngayon ng teroristang grupo. Sa mga oras na yun, ang mga nakatakas inulat ang pagtraidor sa kanila ni Joseph, dahilan ng pagkamatay sa marami nilang mga kasama, agad ipinakuha ng commander ang isa sa bihag na si Edinda upang hingin ang kanilang demand, habang ang inutusan naman ng commander na rating na ang nayon ng Wana para iparating ang bilin ng commander. Kalaunan, natanggap ng military command ang mensahe mula sa bihag na hinihinging demand ng militanteng grupo, kabilang sa kanilang hiling ang pagkain at gamot para sa may mga sakit at ang perang ransom para sa kalayaan ng mga bihag. Agarang ipinadala ng militar ang hinihinging pagkain at gamot sa lugar para sa mga bihag. Nakaabang na rin ang armadong grupo para kunin ang mga supply, habang nakasubaybay naman ang militar sa kanilang daraanan pero walang bakas ng hostage na nakita. Nang makita nila si Apollo hindi na muna pinakilos ni Timur ang mga kasamahan upang mag-obserba, kinumpronte niya na lang ang kaibigan na ngayon na lang ulit nakita sa mahabang panahon. Ngunit magkaiba na ang landas na tinatahak ng dalawa, itinutulak ni Apollo ang dating kaibigan palayo pero hindi nagpunta roon si Timur para makipag-away sa kanya kundi iligtas ito, subalit mas pinili ni Apollo ang buhay na pagrerebelde sa gobyerno. Magmula noong magkahiwalay sila, bini-brainwash na ng grupo ang kaisipan ni Apollo na kalaban nila ang gobyerno, ang militar ang itinuro nilang pumatay sa kanyang pamilya at sila lang ang tangi niyang kakampi. Gayunpaman, para kay Timur si Apollo ay kagaya pa rin ng dati na itinuturing nilang kapatid at hindi na yun magbabago. Samantala sa kampo ng terorista, ang bihag na si Edinda naghahanap ng magagamit bilang babae, narinig siya ni Apollo at ibinigay ang hinahanap nitong napkin. Ngunit dahil walang palikuran sa kampo, sa damuhan lang sila nagbabanyo pero ang militar mayroon palang inilagay na tracker sa mga ipinadalang supply upang matuntun ang kanilang lokasyon. Nakita ni Edinda ang device sa loob ng kahon ng napkin, alam niya kung para saan ito ngunit sinundo siya ni Franz dahil sa tagal niyang bumalik at napansin ang bitbit. Gustong buksan ng terorista ang kahon pero tumanggi ang dalaga dahil ginagamit lang ito ng babae. Pinigilan na ni Apollo ang leader subalit sa pilitan pa rin kinuha ni Franz ang lalagyan ng napkin, nadiskubre niya na may tracker na inilagay ang militar at nang malaman ng commander agad inutos ang pagsalakay sa mga sundalong paparating. Kinabukasan natunto ng militar ang lokasyon ng tracker na nasa tuktok ng bundok, mabuti na lang alisto ang kanilang intelligence, na siguradong minanipula ang lokasyon upang ililigaw sila, dahil ang nasabing bundok kahit unggoy walang gustong tumira. Sumang-ayon na ang command habang ipinagpatuloy na ulit ng team ang pagsubaybay, subalit doon na isinagawa ng mga terorista ang planong pag-atake sa mga militar, matinding nakasagupan ng mga sundalo ang dagsa ng kalaban dahilan ng isa-isa na silang nalalagas. Patuloy lang silang lumalaban sa tila hindi nauubos na armadong grupo sa marahas na labanan, na iligtas ni Timur ang kaibigan na muntikan ng mapatay at agad tinulungan ang iba pa. Ngunit nakaharap niya ang terorista na si Franz. Pinagtulungan din ng kaibigan na nauwi sa kanyang pagkakasugat sa tindi ng labanan, buti na lang nakakuha ito ng baril at napatay ang nakalaban. Patuloy pa ring nakasagupan ni Timur ang dating sundalo na nagpahirap sa kanya, pero hindi rin matawaran ang husay nito sa man-to-man combat at napatalsik ang terorista, na hinayaan na niya upang tulungan ang sugatang kaibigan. Ngunit nang paalis na sila, nakasalubong ng dalawa si Apollo na galit dahil binalaan na niya ito nung una pa lang.
pinigilan na lang ni Timur ang sarili dahil hindi niya itinuturing na kalaban ang kaibigan, at ipinaalala ang sinumpaan nila noon na magkapatid silang tatlo. May dumating pang mga kalaban kaya tumakas na ang dalawang sundalo habang pinigilan ni Apollo ang mga kasamahan. Ang military command nakatanggap sa intelligence ng ulat sa nangyaring sagupaan na maraming sugatan sa Jaguar 2, dumating rin ang commander sa pinangyarihan na nalamang may ugnayan si Apollo sa isa sa sundalo, ipinapapatay ito sa kanya ng commander upang mapatunayan ang kanyang katapatan. Kasalukuyan namang ginagamot ni Timur si sila na sugatan, malungkot ang dalawa sa landas na tinahak ng kanilang kaibigan, pero para kay sila na sa digmaan sila na kailangan pumili kung pumatay o sila ang mamamatay. Maya-maya pa dumating ang contact na lokal kasama ang Jaguar 5 para pumalit sa mga sugatan nilang mga kasama, na ngayon alam na ang lokasyon ng terorista para tapusin na ang rescue operation kung saan dinala ang mga bihag sa nayo ng Wana. Kinabukasan, dumating ang mga sundalo sa lugar na mukha na ring abandonado, pinasok nila ang mga kubo ngunit hawak pala ng terorista ang dalawang bihag. Natagpuan rin ni sila si Apollo na nagtatago lang roon, habang nakita naman ni Timur ang isa pang bihag, ngunit patibong lang pala ang lahat na plano para maipit ang militar sa lugar. Napatay ang kasamahan ni Timur at inatake siya ni Franz mula sa ilalim, buti na lang may dala itong baril subalit pinatay ng mga terorista ang iba pang mga bihag. Nakaharap ulit ni Timur ang nakasagupa noon habang sa labas naglabasan na rin ang mga nakatagong armadong grupo na pumatay sa iba pang mga kasamahan. Patuloy na nakasagupa ni Timur ang rebelde sa matinding labanan, tumulong naman si Apollo sa kaibigan para labanan ang mga kasama, at habang si Timur nagawaling mapabagsak si Franz, agaran niyang itinakas ang bihag ngunit may nakaabang na sa kanila, kaya pumasok ito sa isa pang kubo ngunit wala na siyang bala. Si Apollo at sila napatay na rin ang mga nakasagupa, sinundan naman si Timur ng terorista upang ituloy ang naputol na laban, nagkaharap ulit ang dalawa kung saan nahirapan siya sa husay ng rebelde, pinatulungan na ni sila ang kanilang kaibigan kay Apollo, subalit nakapalibot na sa buong paligid ang militanteng grupo. Tinulungan ni Apollo si Timur ngunit hirap rin ito kay Franz na masyado ng bihasa para sa kanya. Bumangon ulit si Timur na nakita ang sinapit ng kaibigan, at doon na niya ibinuhos ang lahat sa kabila ng nagkaroon nito ng maraming saksak sa pakikipaglaban, hanggang sa nagawa niya ding mapatay ang terorista. Sa labas inatake ng commander ang pinagtataguan ni sila, pinasok siya sa loob ng kubo at pinagtutulungan ang sundalo, subalit sa dami nila hindi na niya kinaya dahilan ng napuruan si sila at nauwi sa kanyang kamatayan. Tumakas naman si Timur at Apollo sa nasusunog na kubo, ngunit nakita niya na lang patay na ang kaibigan na walang magawa sa dami ng kalaban. Hindi rin nagtagal dumating ang air support ng militar upang tulungan ang mga sundalo. Ngunit nang patakas sila may nakaharap ulit silang mga kalaban, tumakas na ang bihag na takot para sa kanyang buhay. Buti na lang dumating na rin ang iba pang mga sundalo at nasa ligtas na ngayon ang hostage, habang si Timur lang ang tanging nakaligtas sa mga kasamahan sa militar. Nagpaiwan na si Apollo sa bundok kung saan doon na ito lumaki para labanan ang mga terorista, pinaalis na niya si Timur dahil may pamilyang naghihintay sa kanya, at nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Samantala patuloy pa ring nakikipagbakbakan ang mga rebelde, dumating roon ang malaking puwersa ng militar para wakasan na ang militanteng grupo na salot sa lipunan, lumaban rin si Apollo sa panig ng militar ngunit tinamaan ito, habang ang commander sinusubukan pang lumaban pero napatay rin ito ng militar. Kalaunan, nakabalik na si Timur na tanging naiwan sa magkakaibigan, sinalubong ito ng general sa matagumpay na misyon, at nagkita ulit sila ng pamilyang naghihintay sa pagbabalik niya. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo, i-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam!